Pagbati po galing sa aming iglesia sa God's Providence Baptist Church. At salamat sa ating partnership sa Ebanghelyo at sa inyong panalangin din sa amin. At the same time, yung inyong patuloy po na pag-alala sa amin, maging sa mga praktikal na pangangailangan. Usually po, ang mga preachers may nakahandang introduction na yan. Tinuturo ni Pastor Noel sa amin. Pero minsan, yung mga introduction, kapag yung nag-lead po ng worship, may mabitawan ng mga salita at mas akma doon sa kanyang handang mensahe. Binabago po. At yan yung ginagawa ko sa ngayon. Dahil doon sa scripture reading na nabanggit po ni Deacon Manny, isang crucial doon na salita na ginamit ni, ni Lucas, yung behold. Hindi doon sa mga himala, kundi doon sa isang kamanghamanghang pangyayari na maaaring nagbigay po ng takot doon sa iglesia, yung pagkapaslang ng mag-asawa. At doon po ginamit yung salitang behold. At yung behold po, or sa translation sa Tagalog, tingnan ninyo, ay hindi lang po yan basta-basta observation sa mga mata natin. Yan po yung umaakit sa ating buong pagkatao, undivided attention, at maaaring ito ay nagsilbing warning sa church na mga ginagawa ng Panginoon sa iglesia ay sagrado at hindi dapat palampasin. At the same time, yan yung panimula, no, na ginamit ng mayakda dito sa awit 133. Pakibuksan niyo po inyong mga Biblia sa ating pagbabasa sa foundation po ng ating mensahe. Psalms 133. May 3 talata lang po ito. Behold how good and pleasant it is when brothers dwell in unity. It is like the precious oil on the head, running down on the beard of Aaron, running down on the collar of his robes. It is like the dew of Hermon which falls on the mountains of Zion, for there the Lord has commanded the blessing, life forevermore. At alam ko sa inyong mga mensahe kay Pastor Diego at maging kay Brother Hugo ay talagang pamilyar kayo sa Psalms. Yung mga expression po ng mga apostol, ng mga propeta na hindi nila ma-express sa plain statement, gumagamit po ang Psalms ng mga extraordinary expression to elevate, para elevate yung ating paghanga sa mga gawa ng Panginoon. At ito yung ginamit din po ng mga anak ni Kora, dahil ito po ay na-attribute sa mga anak ni Kora, yung tinatawag na Song of Ascents from Psalms 120 to 134. Ito'y inaawit nila ng mga Hudyo na nanggaling po sa pagkabihag. Sila ay nakabalik sa Jerusalem at sila po'y aakyat patungo sa Zion, sa templo ng Diyos. At alam po natin, di ba, ang pagkabihag ng mga Hudyo sa lumang tipan, hindi ito basta-basta. Maaring mas malupit pa ito sa karanasan natin ng ating bansa ng nung tayo'y na-colonize ng iba't ibang mga banyagang bansa. Andun yung pagmamalupit, andun yung grabing maaring kapaguran, pagkahapo, lalo na ng kailang kaluluwa, sa mahabang panahon na ang isa kasing priority na gusto pong ipadama ng mayakda dito ay yung pangalong nila na makabalik sa templo. Sa mahabang panahon doon sa lugar po ng Banyaga, hindi nila nagawa. Dahil malinaw po ang utos ng Diyos ng kanyang pagipagtagpo sa kanyang bayan ay doon lang po sa kanyang mahal na templo. Bago natin simulan yung pagbulay-bulay sa mga talata dito, kaunting background lang po sa isa sa mga karanasan po nila sa Psalms 137. Sa talata 1, sabi dito, sa tabi ng mga ilog ng Babylonia, doon tayo'y naupo at umiyak nang ang Zion ay ating maalala. Siguruhin niyo po, doon sa pagkabihag, memory na lang yung kailang karanasan dati na sama-samang sumasamba sa templo ng Diyos. Sa 3, sapagkat dooy ang mga bumihag sa atin ay humingi sa atin ng mga awitin at tayo'y hiningan ng katuwaan na mga nagpahirap sa atin doon. Sabihin niyo po, yung banal na mga gawain na ginagawa ng mga tao ng Diyos sa templo, ginawang entertainment doon sa Babylonia.
Sa mga katuwid, ito'y pangbubuli sa kanila. Actually, pagtuya sa kanilang Panginoon, pagtuya sa kanilang claim na sila yung bayan na pinili ng Diyos. Ngayon po ay ginawa silang katuwaan na lang ng mga taong bumihag sa kanila. At ito yung response, no? After na nagsabi itong mga taong umuusig sa kanila, awitin ninyo sa amin ang isa sa mga awit ng Zion. Tapos ang response ng mga tao ng Diyos, paano namin aawitin ang awit ng Panginoon sa isang lupaing banyaga? Kasi nga, walang pagsamba doon. Kagaya ng sa templo. O Jerusalem, kung ikay kalimutan, makalimot nawa ang aking kanang kamay. Dumikit nawa ang aking dila sa aking mga ngalangala. Ngayon, ibig sabihin ko po sa inyo, ay yung mga bagay na hindi pwedeng sabihin lang po sa mga plain na mga salita, kailangan po ng ganitong mga lingwahe para ipakita yung lalim ng kailang panganganlong na makabalik sa tahanan ng Diyos, sa presensya ng Panginoon sa pagsamba. Kung hindi kita maalala, kung ang Jerusalem ay hindi ko ilagay sa ibabaw ng aking pinakamataas na kagalakan, alalahanin mo, o Panginoon. Meron niyo po, yung language na ang Jerusalem ay, sabi ng salmista, ay nilagay ng pinakamataas ng aking kagalakan. Hindi po dahil sa lugar. Alam po natin yan. Hindi po nila ginawang Diyos-Diyusan yung yung Jerusalem, yung Zion, yung templo. Kung bakit ganun na lamang yung pag-express ng kailang ibayong kagalakan, mga kapatid, dahil andun nga yung pangako ng Diyos ng pagkipagtagpo. Pero katambal nito, mga kapatid, sa hirap na kailang naranasan, maliban sa presensya ng Diyos, ito'y uri po ng presensya sa pagkikiisa ng mga banal. Pwede natin pag-usapan yung presensya kasi ng Panginoon, maganda naman, napaka-elevate po yun, napakataas, napaka-sagrado, at talagang sasamba tayo. Pero in terms of experience natin, ito'y uri po ng presensya ng Panginoon na naranasan mismo ng mga banal. Kaya habang sila'y pumaroon, galing sa pagkabihag, hapo, pagod, maraming mga kabigatan, maraming mga pasanin, yung ganitong malungkot na kwento doon sa Psalms 137, naging tono po o naging diwa ng kagalakan. At dito tayo inakit ng may akda ng Psalms na ito na ating lubos na tingnan kung gaano kaganda. Same word na ginamit sa aklat po ng Genesis. Noong ang Panginoon ay nagsabi, it was very good. Ang lahat ng kanyang nilikha. Unpleasant it is when brothers dwell in unity. So hindi lang po basta-basta presensya ng Diyos ang hanap nila, ang language ng may akda po dito, sinama. Katambal po dito yung pagkakaisa ng mga tao ng Diyos. At hindi lang ito basta-basta, mga kapatid, na lingwahe na ang mga tao ng Diyos ay may unity. Ang language dito ay pwedeng i-paraphrase, sila ay nananahan sa pagkakaisa. They made unity as their dwelling place. At alam naman po natin, ang templo sa Bagong Tipan, hindi naman tong building kundi po tayo, ng mga banal, tuwing tayo magkatipon. Kung saan doon din po sinugo ng Diyos. Nakatagpuin tayo ng kanyang mahal na presensya. So, isang simpleng mensahe po na ating pagbulay ngayong hapon base sa Psalm 123, ang pagkakaisa ng mga banal o ang pagkakaisa ng mga kapatirang pinalaya ay palaging inaasam-asam at siyang gawing tahanan. Okay? Ang pagkakaisa ng mga kapatirang pinalaya ay palagi ang inaasam-asam at siyang gawing tahanan. Mapanghamon po itong psalm na ito, mga kapatid, na ating palaging hanapin, ipagpanalangin natin na, O Diyos, huwag mong ilayo sa amin ang biyaya ng pagkakaisa. Kung maaari, Panginoon, yan yung aming maging constant dwelling place. Nawa, kasama po ng iyong presensya. Dahil sa mga metaphor, sa mga figure na ginamit po ng mga anak ni Korah dito, ay ito po yung nag-signify ng napakaangat na pagpapala. Once na ang iglesia, o once po na ang mga tao ng Diyos ay mayroong
pagkakaisa o kaya nananahan sa pagkakaisa. Number one, unang pagpapala, term na ginamit ko dito ay lavish consecration. Masaganang pagbubukod. At inyong makita mga kapatid sa verse 2, sabi diyan, it is like the precious oil on the head of running down on the bird of Aaron, running down on the collar of his robes. So yung context dito ay yung pagkapari ni Aaron sa panahon po na pinili siya ng Panginoon at inordain. At alam naman natin yung function po, yung role ng mga pari sa Lumang Tipan, exclusive po sila, pag-aari ng Diyos. Bagamat yung taguri na royal priesthood ay alang-alang sa buong bayan ng Diyos, pero partikular sa mga pari, mayroong malinaw po na pag-consecrate ng kailang sarili na walang ibang focus maliban doon sa mga gawain po pang templo. Di ba? Pero ang imagery na ginamit ng may akda ay napakasagana, hindi lang po ilang patak ng langis. Dito parang naligo si Aaron eh. At yan yung paliwanag, yan yung larawan po ng unity na namasdan po ng mga anak na ito habang sila'y paparoon doon sa templo ng Diyos. May kagalakan, may anticipation na muling makahalubilo o makasalamuha ang mahal at patamis, banal na presensya ng Panginoon kasabay po ng pagkakaisa ng mga tao ng Diyos. Pero alam nyo ba, hindi ito madali sa mga anak ni Korah. Sino ba si Korah? Yung ama nila. Sa number 16 at number 17 po, ating makita doon yung pagrebelde ni Korah sa otoridad ni Moises. Isa sa mga pare sa Lumang Tipan, kasabay po ni Aaron, nagrebelde si Korah dahil maaaring sa inggit. Nangalap siya ng 250 ka mga Israelita para sa ganitong rebellion. No? At alam natin na siya pinahamak ng Panginoon, siya pinarusahan po ng Panginoon. Ang gusto ko lang i-point out natin dito na siyempre yung mga anak ni Korah, alam natin na hindi ito tagong kwento. Public itong ginawa eh, yung pagparusa sa kanilang tatay. Itong si Korah at kailang mga anak, tinuturing po sila mga nasa Levitical family. So, kabilang pa rin sa mga naglilingkod sa templo, mga Levites. Pero imbis na ibida yung kailang ama, itong mga anak ni Korah na sumulat po ng mga Psalms, kailang kinuha yung figure ni Aaron at i-describe sa panahon po nung sila nag-observe kung paano sila inordain ng Panginoon. Maaring mabigat, maaring hindi biro. Pero itong mga anak po ni Korah, mga kapatid, ay masinunod. At ang kailang loyalty, hindi sa kailang ama, kundi sa Diyos na nirepresent ni Moises at ni Aaron. At dito sa imagery na ito, nakasaad dito yung tuwirang pagbubukod ng Diyos sa pare at ang buong buhay nila doon sa paglilingkod. Nakasaad din dito yung tuwirang pag-sustain, pagpapalakas po ng Panginoon. Dahil alam po natin, sa ibang mga tribo ng Israel, mayroon silang kalayaan po na mamuhay, magkaroon po ng property, pero ito mga pare ay dependent talaga sa Panginoon. Doon sa provision ng Diyos, doon sa templo, sa mga alay ng mga tao ng Panginoon. At ating makikita mga kapatid, itong pagbukod at itong pag-sustain ng Panginoon ay nasa kanyang kamay. Both the process of sanctification and sustenance are in the hands of God. Pero anong relasyon sa atin? Alam po natin na ang lahat ng mga manampalataya sa Bagong Tipan, tinuturing po tayong mga pare ng Diyos. Sa mga katuwid, hindi din malayo nating sabihin na once na ating naranasan na masdan at pinagbulay-bulayan yung bigay ng Panginoon ng pagkakaisa sa ating kalagitnaan, it will boast ng ating pagbibigay nating sarili sa Panginoon. Yung buhay, yung life na consecrated alang-alang sa gawain po ng Panginoon. Gaya ng mga pare ng Lumang Tipan. Hindi man tayo kagaya sa kailan na parang templo lang yung buhay. At isa po yan sa recovery ng Reformed
theology, mga kapatid, na maski na sa anumang simple at ordinaryong buhay, kahit hindi po sa gawain ng iglesia, lahat ng ginagawa ng Kristiyano ay alay sa Panginoon, paglilingkod sa Panginoon. Ikaw man ay naglilingkod sa komunidad, ikaw man ay naglilingkod sa simpleng uri po ng vocation, ang iyong paglilingkod ay mabangong samyo. Alang-alang sa Diyos. How much more sa kalipunan po ng iglesia? Kung pinakita po yung pagbuhos ng langis sa ulo at dumaloy sa balbas ni Aaron hanggang sa laylayan po ng kanyang robe bilang pare, ganun po yung description na pinakita sa atin kay gandang tingnan. Ganun po kayaman ang pagkakaisa na mayroon ang iglesia ng Diyos. At isa sa mga bunga po yan, mga kapatid, ay pagbigay ng ating sarili upang magamit at ihiwalay ng Panginoon exclusively for His divine use only. Minsan tayo, humingi tayo ng konting, Lord, bigyan mo naman ako ng konting break. Gusto kong enjoy yung aking yung mga punto ba na ang tinig ng ating laman ay minsan ay humihingi ng break mula sa paghari ng Panginoon sa atin. Gusto nating bumitaw sa kaniyang pangunguna. Yan yung tukso ng laman po, mga kapatid. But alam po natin, ang tunay na kalayaan ay matagpuan lamang sa paglilingkod sa Panginoon na sumusunod sa kanyang kalooban. Magpayaman sa kanyang gawain. Dahil tayo ng mga Kristiyano, tayo po ng mga pari ng Diyos ay hindi na mamuhay. Malinaw po yan. At the time sa ating conversion, may namatay sa atin. Sabi ni Pablo sa 2 Corinto 5:14-15, may namatay sa atin. Yan si Kristo. At yung mga nabuhay, referring po sa mga sumampalataya sa Kanya, sabi doon, ay hindi na mamuhay para sa kanilang sarili, kundi sa Kanya na namatay at muling nabuhay para sa kanila. Kaya masasabi natin na ang pagkakaisa o unity promotes deep conviction that we as believers, masasabi natin na pag-aari ng Diyos, posisyon ng Diyos, and magkaroon po ng wholehearted na conviction na ang tanging gagamit lang po sa atin, kumakasangkapan sa atin, hindi ako, hindi sino man, kundi ang Diyos mismo. Ang daming mga passages po sa Biblia na service ng mga manampalataya. Like Romans 12, yan po yung context na mayroong imagery din po sa mga alay na mga pari sa lumang tipan. Ang kaibahan lang po ay buhay yung ating alay. Sa Korinto, may mga kanya-kanyang regalo, kaloob ang mga manampalataya individually. Sa sulat ni Pedro, 1 Peter 2, malinaw po na tayo ay pinagbuklod, tinuring po na royal priesthood sa presensya po ng Panginoon. So on and so forth, pinapakita po dito na mayroon mang diversity ng mga kaloob sa iglesia na binigay ng Panginoon. Pero once na yan ay properly magamit, ito po ay mag-serve sa lalo pong pagpapatibay ng katawan ng ating Panginoon Kristo. At doon po nalulugod ang Panginoon. Tingnan niyo po yung Korinto. Walang unity. Napakayaman sa regalo, napakayaman sa kaloob, pero naging damage sa kanila yung mga kaloob nila. Maski na yung mga resources na binigay ng Panginoon sa kanila, dahil absent ito o mayroong question doon sa kanilang pagkakaisa, hindi po naging pakinabang. Bagos naging question pa nga sa outsider, ano ba? Nandito ba presensya ng Diyos? Kasi mayroong dapat ayusin sa iglesia. I believe po, hindi naman sa sinasabi ko na perfect ang inyong iglesia. Pero masasabi ko na sa biyaya po ng Panginoon, sa pagpapala ng Panginoon, at kung inyong namasdan po yan, kung inyong naranasan po yan, itong kaloob ng pagkakaisa sa inyong iglesia at na-extend sa iba pang mga iglesia, bagay po nating purihin ng Panginoon. Hindi naman ito kailangan po na mayroon tayong tinutumbok na context, pero marami po sa panahon sa ngayon na grabe ang problema ng mga iglesia. Watak-watak, nagkaroon po ng pagkawasak dahil mayroong mga kasalanang hindi na deal ng maayos sa punto po na hindi na po naging pakinabang. Mismo yung
pagdalo sa gawain dahil walang pagkakaisa. Kahit pa paano mga kapatid, parang madaling sabihin, ano mang mangyari sa iglesia, ako ay bigay todo pa rin sa paglingkod sa Panginoon. Pero once na ang unity na ang magkaroon ng damage, magkaroon ng breakdown sa iglesia, ang hirap magpuri. Ang hirap magpatuloy. Sa kabilang banda, kayo po ay ginamit upang magsilbing tulay at magsilbing instrumento sa pagpapatibay po ng mga kapatid na maaaring dumanas po ng ganong karanasan mga kapatid. Kaya ganda na ating masilayan po yung ganitong degree ng paghanga sa spiritual na pagpapala. Bagamat alam po natin na ang unity ay regalo, ang may akda po nito, ang may sanhi po nito ay ang banal na espiritu. But sabi po ni Paul, maintain the unity in the Spirit, or the unity of the Spirit. Mayroon tayong responsibilidad na ingatan, pahalagahan itong kaloob ng pagkakaisa na binigay ng Diyos sa atin. So, dito makikita natin na yung pagbubukod ng Panginoon ay kasabay dito yung pagsustain niya, gaya po ng kanyang ginagawa sa mga pare. Sa Titus 2:14, pinapakita po doon na tayo pag-aari ng Diyos. Para saan? Titus 2:14. Sabi dito, after po ng pagpapaliwanag ni Paul sa saving grace of God, 11 to 13, pagdating po sa 14, who gave himself for us to redeem us from all lawlessness and to purify for himself a people for his own possession who are zealous for good works. Nakita nyo? Pagmamayari ng Diyos, pero hindi lang po basta-basta pagmamayari at doon lang makikita, lalabas yung napaka-mayabong po na uri ng paggawa ng paglilingkod bilang sabi dito, good deeds. Zealous for good works. At isa po yan sa mga bunga mga kapatid, once na ating ma-realize na hindi lang pala magaan na bagay kapag ang iglesia ay may pagkakaisa. Mayroon itong spiritual na pamamunga. At kabilang po doon sa pamamungang iyon, ay lalo mong ibigay yung sarili. Gamitin mo ako, Panginoon. At gamitin mo kaming sama-sama. Sama-samang nagbibigay naming sarili, alang-alang sa iyong kaluwalhatian at sa paglilingkod. So, ang pagkakaisa po ay nag-foster po ito ng sanctification, the same time usefulness sa atin po ng mga mananampalataya. Bilang hamon sa pagpapala ng pagkakaisa na mayroon ang iglesia, samantalahin ang pagpapalago at sa lalo pang pagibigay ng sarili sa Panginoon sa kabanalan at pagiging lalong kagamit-gamit sa gawain po ng Panginoon. So dagdag hamon po. Yung paglago naman po sa atin ay hindi po stagnant, hindi po humihinto. Habang tayo ay naghintay sa muling pagbabalik ng ating Panginoon Hesus, walang tigil yung ating paglago. At hindi po sa punto na ating minamaliit yung ating paglilingkod, pero makikita natin na malayo pa tayo doon sa pinakadulo. Kaya nga po, mayroong eternidad eh. Kasi ano yung kulang dito, doon natin lubusin. No? Pero hindi mali na manalangin at hindi mali na maghintay pa ng eternidad upang tayo ay mayroong pagnais na ilubos na ibigay yung ating sarili upang paglingkuran ng Diyos, paglingkuran ng kanyang iglesia, paglingkuran po ang Ebanghelyo. Pwedeng simulan po ngayon, di ba? At ipagpatuloy. Dahil po sa nanasang at namasdan po natin pagkakaisa na bigay ng Panginoon sa atin. Marami akong nakitang pwedeng isurubi po from Old Testament to New Testament. Napaka-lapit yung ugnayan po ng pagkakaisa ng mga tao ng Diyos. Ito po yung nag-produce ng consecration. Once na mayroong pagkakaisa ang bayan po ng Panginoon, mga tao ng Diyos, ito po'y palaging nagresulta ng pag-ibigay ng kanilang sarili sa paglilingkod.
Sa panahon po ng mga pare sa Exodus 19, maging sa Leviticus, sa mga anak ni Aaron, yan po yung nangyari. Sa panahon kung mayroong pagkakaisa ng pagsamba, again, nag-lead po ito sa lalong pagbibigay ng kanilang sarili, alang-alang sa gawain po ng Panginoon. Sa New Testament, si Jesus, sa kanyang priestly prayer, ang dalangin niya kung paano siya at ang kanyang ama ay isa. Ang sabi niya, gawin niyo ring isa sila. Referring po sa mga manampalataya. At akibat doon yung buhay na kailang binigay alang-alang sa kanya at alang-alang sa gawain po ng Panginoon. Kaya na binasa yung Acts 5, pero previous noon, Acts 2. Anong nangyari? Bakit ganoon lamang sila nagbigay ng kanilang sarili? Pinapakita po doon sa Acts chapter 2, mayroon silang pagkakaisa. At hindi po, tawag dito, hindi isang boring na lubusin ang mga kaparaanan ng biyaya ng Panginoon sa panahon ng pagtitipon. Pero ang backbone po sa ganong uri ng kasiglahan, ganong uri po ng alab ng paglilingkod, di bali lang minsan ay walang matira. Diba, willing sila Lumunting sila sa pagiging willing na walang itira po sa sarili, alang-alang po sa paglilingkod sa kapatiran. Magamat may context po yun, may mga pangangailangan, pero di bali. Pero nagsimula po yan sa buhay na nilasap nila, tinanas po nila yung mayaman na pagkakaisa mula sa Panginoon sa kanilang kalagitnaan. Essential po ang unity upang lalong tayo ay magbigay po nating sarili sa Panginoon. At marami pang passage na pwede kong tingnan pero ating i-skip lang muna, no? Pangalawa po, mga kapatid, hindi lang po yung masaganang pagbibigay ng sarili bilang bunga ng pagkakaisa ng mga kapatid sa presensya po ng Panginoon. Pangalawa, masaganang pananariwa. Balik tayo sa Psalms 133. Sa bandang dulo po ng awit na ito, it is like the dew of Hermon which falls on the mountains of Zion, for there the Lord has commanded the blessing life forevermore. Pangalawang metaphor po na ginamit ng may akda dito ay yung dalawang bundok. Yung Hermon, saka yung mga bundok po ng Zion. Alam niyo ba kung wala ang templo doon sa Zion, walang buhay ang bundok ng Zion. Kung bakit sentro sa Diyos at sentro sa mga Israel ang Jerusalem, ang bundok ng Zion kung saan doon po ang templo, yan ay gawa ng Panginoon. At pinapakita ito mga kapatid na ang sustenance ng Zion, kung saan doon po yung templo ng Diyos, hindi sa kanyang sarili manggaling yung pagiging buhay at masabi nating buhay na may kayamanan, buhay na may pananariwa, kung hindi ito i-sustain po ng Panginoon. At ganito kahalaga yung imagery na ginamit po dito. Itong Hermon po, ang bundok ng Hermon, yan po yung bundok na masagana. Kaya nga po may hamog. May larawan po yan ng masaganang vegetation. Mayroong language po na involved niyan, yung tinatawag na, di ba, yung, sino ba dito yung bumili ng sabon ni Pastor Romy? Di ba? Yung rejuvenation na tinatawag. Di ba? Akma po dyan yung salita na yun, pero spiritual yung emphasis. Kasi kung ating tingnan po ang kalagayan po ng bundok ng Zion, bato po yan, mga bato po yan Walang buhay. Pero upang magkaroon po ng panariwa ang bundok ng Zion, constant po every morning, dumadaloy yung hamog galing po sa masaganang supply ng buhay na mayroon po doon sa bundok ng Hermon hanggang dadaloy ito sa Zion. At dyan po pinapakita na maski na ang lugar po na talagang pwede nang iwanan,
Pero bakit pinili ng Diyos na doon po itatag yung templo at doon niya ipangako yung kanyang sarili para ipakita sa atin? Kung ating ilagay po sa ating konteksto, mga kapatid, sa ating iglesia, sa ating kalipunan, doon po sinugo, doon inutos ng Diyos ang kanyang pagpapala, ang kanyang pagsama. At kabilang po sa imagery na ini-imply po dito, kung ating titingnan, mayroong pananariwa. Sa panahon po na namasda ng mga tao ng Diyos, itong pagkakaisa na mayroon sa mga banal, sa mga tao ng Diyos, bagamat andun yung pagkapaguran, andun yung pagiging hapo, andun yung limpak-limpak na mga pasanin sa nakaraang kabigatan dahil sa kanilang pagabihag sa Babylonia, ito po ay napalitan ng pananariwa. Sa panahon pong namasdan nila ang pagkakaisa ng mga kapatid sa presensya po ng Panginoon, sa pangangalong nila sa presensya ng Diyos. Mayroong pananariwa at huwag nating maliitin yung ating pagtitipon. Maaring challenging man, kasi kung bago tayo naging reform, sanay tayo sa 2 oras lang yun. Isang oras lang, di ba? Okay na, uwi na, mag-mall na tayo. Pero huwag nating maliitin ito. Mayroon na pong prinsipyo sa lumang tipan at ang kalagahan ng pagtitipon ng mga banal upang tayo po ay makakuha ng lakas. Hindi po mali na sabihin natin na ang ating kalakasan ultimately sa Diyos. Pero ang Diyos po ay gumagamit ng means. Ito, ang iglesia. Kapahingahan. Kung hayaan tayo sa ating sarili, pagod na pagod tayo. Sa kabilat kanan po o kaliwa ng mga hamon sa sanlibutan, lalo na yung struggle natin sa ating personal na mga kahinaan, kasalanan, nakakapagod. Kalintulad po sa mga tao dito na galing sa pagkabihag, tuyong-tuyo yung kailang kaluluwa. Na kung hindi sila makasumpong ng batis, lubusan silang mamatay. Pinaniwalaan po na itong Psalm 133 ay mayroong kaugnayan doon sa Psalm 44. Alam niyo po yung Psalm 44? Doon kinuha yung hinugot yung kanta na As the Deer Pants for the Waters. Kung paano ang usa ay nangangadlong sa malamig na tubig sa batis. Pinakita na sa ating sarili, hiwalay sa Diyos, hiwalay sa pagtitipon ng mga banal, tigang na tigang yung ating kaluluwa, ang ating espiritu. Pero sa panahon po na tayo manumbalik, makiisa sa pagtitipon, sa presensya ng Diyos, mayroong karanasan po na ma-refresh yung ating sarili at sa lalo pang paggagamit at maging pagkapala tayo sa iba. Yan yung larawan po dito na ginamit. Mula sa Hermon tungo sa Zion. Ang Zion po ay walang sariling kakainan na mag-produce ng kanyang sariling hamog. Kung bakit naging mahalaga ang bundok ng Zion because of God's presence. Pero ito nga ay kinakabit, hindi lang po ng presensya ng Diyos, kundi katambal dito. Yung realidad, yung pagpapala na mayroon sa loob ng iglesia ng pagkakaisa, ito'y magsilbing panariwa ng ating kaluluwa. I hope ngayon po ay lalong maragdagan yung ating paghanga sa Diyos kung bakit may iglesia. Kung bakit may templo ng Diyos. Hindi lahat po ng ating pamilya hindi lahat po sa ating mga pamilya ay nagkaroon tayo ng kapahingahan. Hindi lahat po, maaari ay hindi mga mananampalataya, di ba? Conflict sa ating mga trabaho, conflict sa iba't ibang relasyon, corruption sa sanlibutan. Ang daming issues na ating inaalala. Pero pagod na pagod yung ating kaluluwa sa mundo, pero pagpasok sa iglesia, lalong napapagod. Bakit? Hindi magkasundo-sundo yung mga tao. Paano ka mapanariwa? Pero salamat kung ang sa biyaya po ng Panginoon, yung ating pagtitipon na nisilbing ang panariwa sa atin. Si Paul po ay mayroong pangangalong na gusto niyang bisitain ang
mga kapatid, o iglesia sa Roma. At ito po yung naulit na expression sa iba't ibang iglesia, pero gusto ko lang basahin yung Romans 1. Romans 1, bago tayo magtapos mga kapatid. Romans 1. Sa 15, sabi dito, I am eager to, hindi pala, ayun. Sa 11, Romans 1:11, for I long to see you, that I may impart to you some spiritual gift to strengthen you. 12, that is that we may be mutually encouraged. Kumbaga yung sinabi niya sa verse 11, binawi niya eh. Ang akala ni Paul, unang-una, parang siya lang yung magbigay encouragement sa kanyang pupuntahan na iglesia. Pero binawi niya eh. Hindi lang kayo ang maaaring magpala, kundi ako rin naman. Sabi niya, that is that we may be mutually encouraged by each other's faith, both yours and mine. Bago po kinunclude ni Paul yung Romans, tingnan niyo po sa Romans 15 as case ng ating pinagbulay-bulayan po dito. Sa verse 31 and 32. Kung bakit ganoon lang kasidhi yung kanyang pananabik na makafellowship ang mga kapatid sa iglesia ng Roma. Ang sabi dito, that I may be delivered from the unbelievers in Judea, and that my service for Jerusalem may be acceptable to the saints. Verse 32, yung may kinalaman po sa kanyang visit, so that by God's will I may come to you with joy, at ang word na ginamit, and be refreshed in your company. So, hindi to teorya yung ating pinag-usapan mga kapatid. Indeed, mayroong banal po na panariwa sa ating mga kaluluwa na pagod, hapo, sa pakipaglaban, sa sari-saring pakipaglaban po ng kamunduhan, kasalanan. But praise be unto the Lord. Dahil mismo yung kaganapan sa templo ng Lumang Tipan ay sulyap sa atin. Ituro tayo na mayroong higit po na kaganapan sa Bagong Tipan kay Kristo, sa kalipunan po ng mga banal, kung saan doon din pinangako ang pagsama ng Diyos. Yan yung pangako ni Kristo, I will be with you, di ba? At walang patid po yun. Alang-alang sa iglesia ng Panginoon, tunay po na nakadepende, nanganganlong sa kanyang pagsama. At salamat sa Diyos sa mga bagay na ito, na maaari pong magdagdag sa atin po ng kalakasan at hindi po maging pabaya. Kung paanong pinapalaga ng Diyos ang templo, pinapalaga niya ang iglesia. Dahil siya mismo nagsabi, doon sa Zion, inutos ko ang pagpapala. Lampas pa sa material blessings, mga kapatid. Pero ang pagpapala ni spiritual, limpak-limpak na kayamanan na naka-ensure sa atin sa panahon po na tayo magkatipon, inassure ng Panginoon na mapasaiyo po yan spiritually. Upang yung buhay, ang aking buhay, sa isang corporate na gathering po ng iglesia, hindi ka magsawang lalo pang magbigay na yung sarili, paglingkuran ng Panginoon, knowing na ikaw ay niligtas. Hindi ka lang niligtas, nilagay ka sa kalipunan mga banal upang sama-samang maglingkod. At sa iyong paglilingkod, alam natin na wala tayong sariling lakas. In the church, ay means po iyan ng Panginoon na habang ikaw ay naglilingkod, hindi ka maubusan ng gasolina, hindi ka maubusan ng apoy. Kailangan kang paniriwain palagi ng Panginoon. At doon po binubuhos ng Diyos ang kanyang mga kaparanan ng biyaya upang hindi tayo mahuhulog pagkos manatili yung alab, devotion, loyalty sa Panginoon, ang kagalakan mo. Bagamat na-envis yung ating lakas, kagalakan po natin na ang ating ginagawa ay hindi sa ating sarili, but ultimately for His glory. Tayo po yung manalangin. Unang kilang Diyos, kami po yung nagpapasalamat sa mga panawagan po na iyong salita. Ang tunay nga Panginoon na kailangan naming manahimik at ituon yung aming buong pagkatao, pag-iisip sa mga bagay na minsan po ay nakaligtaan namin. May mga pagpapala ka sa iglesia na kailangan po naming tingnan ng maigi, pagbulayan po ng maigi.
gaya po ng pagkakaisa na mayroon po sa kapatiran sa inyong presensya, Panginoon. Salamat, Panginoon, na Ikaw ang Diyos na nagpakita sa amin na sa panibagong pananaw at sa mas higit po na appreciation o Diyos kung gaano kahalaga at ka-valuable, Panginoon, ang regalo mo ng pagkakaisa sa amin. Magbunga po ito na lalong pagbibigay namin sarili. At habang kami binibigay po yung sarili sa mapanghamong gawain po, buhay kabanalan, di man po ng pakikibaka at laban, Panginoon, sa aming kasalanan, sa mga tukso at sanlibutan, maging sa kaaway, pinangako mo, Panginoon, ang iyong pagpapalakas, ang iyong pagkapanariwa. Salamat, Panginoon, may mga kapatid kami. Hindi lang sila basta-basta mag-entertain sa amin, mag-comfort sa amin, pero ikaw mismo, Panginoon, hindi mo tinitingnan yung aming mga kapatid, yung tila bagay walang silbi. Bagkos instrumento, kasangkapan upang kami kapwa magpalakasan. Upang kami lalo pong gamitin yung Panginoon. Alang-alang po sa iyong kaluwalhatian. Lord, aking dalangin po, ikaw po ang nakababatid sa mga detalye ng mga concerns ng Redeemed by Grace Baptist Church. Sa mga struggles po nila, sa mga pangangailangan po nila. At salamat, Panginoon, dahil tanging ang institusyon, Panginoon, na yung pinakakuha ng iyong presensya, pagsama, pagbuhos po ng iyong sustinto, Panginoon, sa buong panahon, sa lahat ng panahon, ay walang iba kundi ang iyong iglesia. Makakaasa kami na kami po'y makakatagal sa laban, kapit bisig, magkakasama, at maski na yung aming pamumuhay, Panginoon. Ikaw nagsabi na namumuhay na may pagkakaisa ang mga kapatiran, ay lalo po itong magtanghal, Panginoon, sa dakilang pangalan, habang ang mundo ay nagmasid sa amin, o kaya naman habang kami ay mapakita yung buhay na mayroon kami ng sama-sama sa iglesia, upang sila din po ay ikaw nagsabi ay magpuri. Dahil nakita, O Diyos, yung aming mga gawang mabuti. Bilang kami ay liwanag din po ng salibutang puno ng kadiliman at asin itong salibutan na puno ng pagkarupok. Lord, pinupuri ka namin. Hayaan mo na ang mga katotohanan ito ay may silbing pagbuni-muni, pagbulay-bulay po ng aming puso. Pinupuri ka namin sa pangalan ni Jesus. Amen.